13 Ang pagbabalik ni Kristo ay sumakanya nawa ang kapayapaan sa katapusan ng mga panahon. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. 10 At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. 11 na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Mga Gawa Kapitulo 1. 7 Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata. Pahayag Kapitulo 1. 157 At sa pagsabi nila, tunay na kami ay pumatay sa Kristo Jesus na anak ni Maria, na sugo ni Allah. Hindi sila nakapatay sa kanya at hindi sila nagpako sa kanya sa krus subalit may pinahawig sa kanya para sa kanila. Tunay na ang mga nagkaiba-iba hinggil sa kanya ay talagang nasa isang pagdududa sa kanya. Walang ukol sa kanila hinggil sa kanya na anumang kaalaman maliban sa pagsunod sa palagay. Hindi sila nakapatay sa kanya sa katiyakan. 158 Bagkus nag-angat sa kanya si Allah tungo sa kanya. Laging si Allah ay makapangyarihan, marunong. 159 na walang kabilang sa mga may kasulatan malibang talagang sasampalataya nga sa kanya bago ng kamatayan niya. Sa araw ng pagbangon, siya laban sa kanila ay magiging isang saksi. Quran Kabanata 4. Ang propeta ay sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala sabi, walang propeta sa pagitan ko at niya. Iyon ay, si Jesus ang kapayapaan at mga pagpapala ay sumakanya. Siya ay bababa, sa lupa. Kapag nakita mo siya, kilalanin mo siya, isang lalaking may katamtamang taas, mapula-pula, nakasuot ng 2 matingkad na dilaw na kasuutan, na tila may mga patak na nahuhulog mula sa kanyang ulo kahit na hindi ito basa. Ipaglalaban niya ang mga tao para sa layunin ng Islam. Babaliin niya ang krus, papatayin ang mga baboy, at aalisin ang jizya. Si Allah ay lilipulin ang lahat ng relihiyon maliban sa Islam. Wawasakin niya ang Antikristo at mabubuhay sa lupa sa loob ng 40 taon at pagkatapos ay mamamatay siya. Ang mga Muslim ay magdarazal para sa kanya. Sangguniang aklat ni Abu Daud. At sinabi, at sa mismong oras na ito ipapadala ng Allah si Jesus, anak ni Maria, at siya ay bababa sa puting mineret sa silangang bahagi ng Damascus na nakasuot ng 2 kasuutan na bahagyang tinina ng saffron at inilalagay ang kanyang mga kamay sa mga pakpak ng 2 anghel. Kapag ibinaba niya ang kanyang ulo, may mga butil ng pawis na mahuhulog mula sa kanyang ulo, at kapag itinaas niya ito, ang mga butil na parang perlas ay nagkalat mula rito. Ang bawat hindi mananampalataya na maaamoy ang amoy ng kanyang sarili ay mamamatay at ang kanyang hininga ay aabot sa abot ng kanyang nakikita. Pagkatapos ay hahanapin niya siya, Dajjal, hanggang sa mahuli niya siya sa tarangkahan ng Lod at papatayin siya. Pagkatapos ang isang tao na pinangalagaan ng Allah ay lalapit kay Jesus, anak ni Maria, at pupunasan niya ang kanilang mga mukha at ipaalam sa kanila ang kanilang mga hanay sa paraiso, sangguniang aklat ni Sahih Muslim. At sinabi, sa kanya na nasa kamay ng aking buhay. Tiyak na binibigkas ni Ibn Maryam, Jesus Christ, ang talbiya para sa Hajj o para sa Umrah o para sa pareho, sabay-sabay bilang isang kiran, sa lambak ng Rawha, sangguniang aklat ni Sahih Muslim. At sinabi, ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao sa anak ni Maria, at ang lahat ng mga propeta ay magkapatid sa Ama, at walang propeta sa pagitan ko at niya. Sangguniang aklat ni Sahih Muslim. At sinabi, sana kung ako ay mabuhay ng mahabang panahon, maabot ko si Jesus, anak ni Maria,
Ngunit kung ang kamatayan ay magmadali sa akin, kung gayon ang sino mang makaabot sa kanya, hayaang ipaabot niya ang aking pagbati sa kanya. Sangguniang aklat ni Musnad Ahmad.